Hello mga kaibigan. Kumusta? Medyo matagal-tagal na akong hindi nakapag-yaw-yaw. Medyo matagal-tagal na hindi ako nakapagsalita uli ng ganito. Siguro mga isang buwan na mahigit. Dahil nung una, sabi ko, baka nagsawa kayo sa sige ko yaw-yaw dito sa videos ko. Yung pagbibigay ng tips ng bawat isa. Kaya lang, merong nag-message sa akin sa Messenger at saka sa FB kung bakit hindi na daw nila ako nakikita sa YouTube na nagsasalita o nagbibigay ng mga tips. Kaya eto na naman ngayon si Mama Cherry, mag-uusap na naman tayo tungkol sa mga tips para sa buhay-buhay. Ito mga tips natin, syempre, mga natural na mga pangyayari sa buhay. Alam na natin itong mga tips na binibigay ko sa inyo. Kaya lang, minsan, kailangan pa rin natin ng mga kunting idea. Kasi minsan kasi nakakalimutan natin, lalo na pag busy tayo parati sa oras at saka sa panahon. Kaya sabi ko, sige, babalik ako uli sa pagsasalita o sa pagbibigay ng tips ng bawat isa. Kaya itong tips na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol ito sa pagsasakripisyo ng bawat isa. So, ang pag-usapan natin ay ang sakripisyo. Pero syempre, bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. I-notify mo na lahat para lahat ng videos ni Mama Cherry na parating at saka yung mga dati, masusundan mo. So, ano pang gagawin natin? Subscribe na! Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa sakripisyo or sacrifice ng isang tao. Bakit natin kailangan ng isang sakripisyo? Hindi natin kailangan ng sakripisyo, di ba? O sacrifice. Pero minsan, kahit hindi natin kailangan, minsan, obligado tayo. Bakit kailangan ng isang tao ang isang pagsasakripisyo? Unang-una, hindi natin maiwasan, kailangan natin magsakripisyo para sa ating pamilya, di ba? Lahat ng bagay ay para sa ating pamilya. Isa na doon yung pagsasakripisyo natin. Maraming dahilan kung bakit kailangan natin ng sakripisyo sa buhay. Eto, bibigyan ko kayo ng mga tips kung ano yung mga sakripisyo na pag-uusapan natin ngayon. Dito tayo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Marami ito. 'Di ba? Kaya tayo nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya natin, para sa mga anak natin. So lahat ng pagtitiis natin, kasama na siyempre doon yung kalungkutan dahil napalayo sa pamilya, yun na yung sakripisyo natin sa buhay. Yun yung sakripisyo natin sa ating sarili na mapalayo tayo sa ating pamilya. Yung sacrifice na yun, hindi basta-basta yun. Kaya ka nagtrabaho sa ibang bansa para sa pamilya. So nalulungkot tayo doon kasi malayo tayo sa ating pamilya. Ang trabaho sa ibang bansa mahirap, pero nagsasacrifice ka para sa pamilya dahil mahal natin ang ating pamilya. Kaya tayo nagsasacrifice or nagsakripisyo para sa kanila. Ang ating sarili ay ating tiniis ang lungkot at syempre yung pagod sa trabaho na nasa ibang bansa tayo. Kasama na doon yung namimiss natin ang ating mga anak, ang ating pamilya kasi nga malayo tayo. At syempre, minsan hindi maiwasan na nasa ibang bansa, medyo nagkakaproblema sa pamilya. Kaya yun yung sacrifice ka din doon dahil imbis na nagsusumikap ka sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ngayon nagsasacrifice ka kasi minsan nagkakaroon ng problema sa pamilya. Isa yun sa mga example ng sakripisyo sa buhay ng isang tao. Ito pa yung sacrifice. Halimbawa sa isang estudyante, bakit ang estudyante o bakit ang bata nagtitiis papasok sa eskwelahan araw-araw? Nagsasacrifice siya para mag-aral, magsulat at saka magbasa. Nagsasacrifice siya or nagsasakripisyo siya para sa kanyang kinabukasan. Para
pagdating ng panahon, maganda ang kinabukasan niya. Kaya sa panahon ngayon na habang maliit pa siya, nagsasacrifice siya gumising ng umaga para papasok sa school. Isa po yun sa klase ng sakripisyo ng isang bata or isang tao. Eto pa, bakit tayo nagsasacrifice? O bakit tayo nagsasakripisyo? Siyempre, para sa ating pamilya. Para sa ating pamilya o kaya sa ating mga kamag-anak o kaya sa ating kaibigan. Lahat ng sakripisyo na ginagawa natin o sakripisyo natin sa buhay ay para yan sa ating pamilya dahil siyempre mahal natin ang ating pamilya kaya tayo ay nagsasakripisyo. Tinitiis natin at nagsasacrifice tayo para sa ating pamilya. Ito pa yung isa, lalo-lalo na ngayon sa panahon ngayon, yung mga frontliners, di ba? Nagtitiis talaga sila. Papasok sila araw-araw sa ospital. Kahit na delikado sa sitwasyon nila, sa sarili nila, dahil nga ngayon sa panahon, pero sinasakripisyo nila ang kanilang sarili, tinitiis nila yung takot at kaba dahil o yan ang responsibilidad nila o yan ang trabaho nila, kasama nila sa trabaho ang pag-asikaso sa mga pasyente. Kaya nagsasacrifice or sakripisyo ng isang frontliner yung pagod at puyat sa pag-aasikaso sa mga may sakit sa ospital. Kaya yun ang isang pinakamatinding sakripisyo sa buhay, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, yung mga frontliners. Kaya isa yan sa example natin ng sakripisyo. Ang sakripisyo ng tao or sacrifice ng tao, hindi talaga yan maiwasan. Lahat po tayo ay kahit ayaw natin pero minsan maranasan natin ang pagsasakripisyo sa buhay. Dahil kasama na yan sa buhay natin na minsan kailangan natin mag-sacrifice. Pero ang kapalit noon ay syempre yung kaligayahan sa puso na nakapag-serbisyo tayo, halimbawa sa isang frontline na nakapag-serbisyo siya sa mga tao. 'Di ba? Bilang isang magulang na nag-sacrifice tayo para sa ating mga anak. Masaya ang buhay natin pag nagampanan natin ang ating obligasyon sa ating mga anak. Hindi lang, sabi ko, ang sacrifice ay para sa lahat. Hindi lang sa magulang, hindi lang sa anak, kundi para sa lahat. Kaya natin natitiis ang pagsakripisyo dahil mahal natin ang isa't isa. Hindi natin kakayanin ang sakripisyo sa buhay pag wala tayong pagmamahal at wala tayong pagpapahalaga sa bawat isa. Yan lang ang nakaganda doon. Kasi pag wala kang pagmamahal at wala kang pagpapahalaga, hindi natin makakayanan ang pagsasakripisyo. Lahat ng pagsasakripisyo natin, kayang-kaya natin pag may pagmamahal at may pagpapahalaga. Yan ang importante talaga sa buhay ng tao. Yung pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa. Yung mga frontliners, example na lang natin. Hindi nila yan kaya alagaan ang isang pasyente kung wala silang pagpapahalaga doon sa pasyente nila. Pagpapahalaga na gumaling ang kanilang pasyente. Pagpapahalaga na kailangan gumaling itong alaga ko sa ospital na ma-survive niya yung kanyang sakit. Isa yan sa pagsakripisyo ng isang frontliners. Sa isang magulang, pag pumunta sa ibang bansa na palayo sa pamilya, hindi niya matitiis ang hirap at pagod lalong-lalo na pag napalayo sa pamilya. Kayang-kaya ang sakripisyo dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal niya ang kanyang mga anak. Kaya ang sakripisyo ay kasama doon yung pagmamahal at pagpapahalaga. Kayang-kaya basta ang pagmamahal ng isang tao ay nandyan. Itong pinag-usapan natin ngayong sakripisyo ay talagang nangyayari sa atin to. At alam ko na tayo ay hindi na natin kailangan sabihin to kasi natural, alam na natin ito. Pero syempre, sabi ko nga, kay Mama Cherry, nagbigay lang din ako ng kunting tip tungkol sa sakripisyo kasi minsan, hindi nga natin maiwasan na nakakalimutan natin kung ano yung rason kung bakit tayo nagsasakripisyo sa buhay. Minsan hindi maiwasan. Ay, ano ba yan? Ganito, ganyan. Lagi na lang ganito, lagi na lang ganyan. Pero, pagdating magdamag o kaya pagdating sa pag natapos yung isang araw,
magugulat ka na lang at yung sakripisyo na ginawa mo sa araw na yon ay hindi mo nararamdaman na natapos na or nakaya mo. Dahil may pagpapahalaga tayo sa buhay. No? At may syempre, pagmamahal. Kaya yung sakripisyo na pinag-usapan natin ngayon, sabi ko nga, natural lang ito. At normal lang ito sa tao. Yung kay Mama Cherry, nagbigay lang ako ng kunting tip para sa atin. Hindi ko na kailangan sabihin talaga ito sa totoo lang. Kasi tayo mismo alam na natin ito. Kaya lang minsan, sabi ko nga, kailangan pa rin natin ng kunting sundot, kunting paalala na kailangan natin ng isang sakripisyo sa buhay para sa mahal natin sa buhay. Etong videos ni Mama Cherry ngayon, nagsasalita na naman ako kasi alam ko na matagal-tagal na ako hindi nakapagyaw-yaw, hindi nakapagbigay ng tip ng bawat isa. Kasi alam ko na minsan, siguro, boring na pagpuro na lang tips ang binibigay ko. Kaya medyo nagkunting pahinga ako sa pagyaw-yaw o sa pagbibigay ng tips. Kaya lang, syempre, may naghingi sa akin o may nag-message sa akin o may nagtanong sa akin kung bakit daw ako tumigil sa pagbibigay ng mga tips. Kaya sabi ko, sige. Magsasalita na naman ako ngayon o magyaw-yaw naman ako ngayon. Kaya ito na naman si Mama Cherry, humarap na naman sa inyo ngayon para magsalita o magbibigay ng tips para sa buhay natin. Yun lang po. Sana itong videos ni Mama Cherry ngayon na tungkol sa sakripisyo ng buhay or sacrifice ay sana na kapagbigay din ako ng kunting tip or kunting paalala sa bawat isa sa atin. Yun lang po. Sana po, kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. At kung meron po kayong comment, sulat nyo na lang po dyan sa comment section sa baba kung ano yung comment po natin dito sa ginawa nating videos ngayon. Kung halimbawa po meron kayong gustong ipagawa ni Mama Cherry, gusto ko yan kasi namimiss ko talaga ang magsasalita dito sa harapan ng camera. Namiss ko yung ganito, yung magsasalita ako, yung magyaw-yaw ako. Namiss talaga ni Mama Cherry yung magsasalita ng ganito. Kaya lang syempre, medyo naglaylo ako ng konti kasi baka mamaya nagsawa kayo sa yaw-yaw ni Mama Cherry. Basta, kung meron kayong gustong ipagawa kay Mama Cherry, sulat niyo po dyan sa comment section kung ano yung gusto nyong ipagawa kay Mama Cherry. O kaya kung meron kayong tanong, sulat niyo na rin po dyan sa comment section at sasagutin ni Mama Cherry yan. Yan lang po. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Sana po, sulat nyo dyan sa comment section kung ano yung comment nyo dito sa ginawa natin ngayon. So, thank you. Bye-bye!